po sa akin. Ay isang magandang umaga sa inyong lahat at sa buong mundo. At malaking araw po itong darating, July 20, July 12 kasi sabi daw ito ay isang historic day daw na palawak daw ang teritoryo ng Pilipinas dahil po sa isang award daw ng arbitral panel ng Arbitral Tribunal sa Hague noong 2016. Ikasyam na anibersary po itong pagkakapangyayari ito. On the contrary, we say it is a disaster. Naging malaking disaster po sa Pilipinas yung ginawa na arbitration ngayon. At aking babasahin po maya-maya ang ating official position and perspective ay ang ating think tank or Strategic Research Group, Asian Century Philippines Institute dito sa bagay na to. Tandaan po natin na ang ating bayan ay napalik po sa isang status po na neo-colonial makaraan po noong 2023 noong Pebrero na biglang nagulat po ang bayan na ang ating independent foreign policy, ang ating neutrality na ating nakita sa panahon ni Presidente Duterte, enemy of none, friend to all, ang patakaran po. Kaya po kaibigan ng China at dahil po sa pagkakaibigan ng China ay napakaraming biyaya po galing sa mutual cooperation. Tulad po ng Kaliwa Dam po project na yun, mabuti na tuloy po ito, although maraming nakaharang. Yung Kaliwa Dam po ay isang, I forget how many billions of dollars na project po na pinundo ng China at kasalukuyang ginagawa na magdadagdag ng 600 milyong litro kada araw po pag matapos itong project para sa Metro Manila na madalas na umuhaw pagdating ng tag-init po, ang tag-init. So mga proyekto ganyan, yung proyekto na Cordillera Dam, yung Chico River Dam para sa irrigation ng I think 10,000 hectares ng lupa doon sa norte ng Luzon po natin. Welcome, and so napakaraming mga tulong na mutually beneficial po. Presidente Duterte na kaibigan po ng bayan ang lahat ng bansa, pero hiniwalay po ni Presidente Duterte doon sa special relationship ng Amerika na hindi naman special kundi sa mapagsamantalang relasyon sa Amerika na nakikita natin po bumabalik po lately. Marami po tayong pwedeng ipaliwanag pero nandiyan po susunod at si Kaado, Paglinawan, si Ginoong Danilo, at ang ating special star guest speaker today, the star of the show, dahil po ito ay pinakamamahal po ni Commodore Carriera, si Madam at PhD candidate sa International Relations, Madam Rogando Sasso, at milyong-milyong pong mga takahanga ni Madam Rogando Sasso who combines wit with very deep academic wisdom sa mga issues at kaya po siya mahal na mahal ni Carriera na napakababaw naman po. Okay, tayo so focus na po dito sa July 12 anniversary po daw ng tinatawag na arbitration award. Nasabi at tinanindigan ni Presidente Bongbong Marcos na dahil dito ay the Philippines would not give an inch of territory. But malinaw po, manluloko po itong mga ito. At formally ko babasahin, may mix up po with some Filipino annotations, Tagalog annotations sa ating very short official position paper. At dalawang chart lang po, isang tingin lang po at kaunting paliwanag, matatanim po sa isip ng mga makakita po dito. Kung anong totoo
na daan-daang libong square kilometers ng teritoryo ang nawala sa Pilipinas kapalit ng disputed economic, exclusive economic zone na pinagmamalaki nila pero hindi nila nililinaw na ito'y disputed kaya po walang mahahawakan dahil sa disputed exclusive economic zone ng Pilipinas dahil po may ibang kaagaw po dyan. Karamihan po sa kanila ay concedes na kailangan pag-usapan yun at hindi kailangan pag-awayan. At may pangalawang image po tayo na ipapakita dahil sa arbitration award po, yung Kalayaan Group of Island na in-claim ni Marcos Sr., nilalasakit ni Presidente Marcos Sr. na gumawa ng claim noong 1975 para maging teritoryo ng Pilipinas. Yan ay nawala po dahil po sa arbitration award na yan na gawa-gawa ng Amerikano. You will see that later. Dito sa pangbungad pangbungad ko tungkol dito sa paliwanag dito sa issue, sa huling image na ipapakita natin, na aming ginawa po noong 2018 at 2019, tinawag namin yung arbitration award as a hoax. Malaking panloloko na kanilang sinusustain yung panlolokong yan sa isip ng publiko sa pamamagitan ng complete dominance nila ng media, mainstream media, yung mga inquirer po na yan, yung mga Philippine Star, ingangalan po natin mga masasamang media outlet po yan dahil yan po ay regular major source ng fake news po sa bayan natin. Ating binabanggit yan dahil ating bibigyan pamuli yung talagang mga nagpapaliwanan ng buong katotohanan. Ang ating kasama ngayon, SMNI at UNTV, kita naman natin po kung paano gibitin ng gobyerno. So, congratulations sa UNTV for hanggang 25 doon sa kay Eden Santos. Dahil yan ay malaking karangalan para sa Net 25 na kanya sila ginikipit ng Malacanang po si Eden Santos. Okay, so formal reading of the position paper natin. 2016 arbitration, betrayal of Philippine territorial legacies. Bakit po ganyan ang pagkat natin?